Sabi ng photographer, ayaw mo raw magpa-picture. May problema ba? Wala po. Tahimik ako. Yan ang sabi nila. Di raw ako nagsasalita sa room. Di umiimik. Umiiwas sa mga kaklase. Pero ang di nila alam, naririnig ko ang usapan ng mga paa. Opo, tama po ang rinig mo, mga paa. Sa totoo lang, lagi silang nag-uusap-usap ang kanan at ang kaliwa. Ay naku, lagot na naman to si Roy mamaya sa mami niya. Pagkabago-bago ng sapatos, pud-pud na naman kakatakbo. For sure, mapapagalitan na naman yan. Ay ewan ko ba dyan, hindi madikit ang puwet sa chair niya kahit nasa room tayo, panay lakad. Hayaan mo na siya, bibilhan naman siya ng bagong shoes for sure. Naririnig ko ang usapan nila. 1 week later, may bagong sapatos na nga si Roy. Minsan, may mga sosyal ring paa. Ayaw madungisan. Hindi ko alam kung ako lang ang may alam. Pero nagtataka pa rin ako. Naririnig rin pa sila ng mga bata. Kagaya ng kay Bianca. Gosh, may putik naman sa shoes ko. Ano ba naman yan? Kakashine lang nito eh. Ew, alam namang allergic tayo sa dust. Ayan na siya, finally! Alam mo kung hindi tayo napunasan, for sure ang katikating yan sa katawan. Buti na lang sana kung lahat ng classmate ko may pambili ng bagong sapatos. Yung tipong laging makintab, laging maganda. Pero hindi iyon ang kaso. Minsan, balungkot rin ang kwento ng ibang paa. 3 taon na. Tama, 3 taon na nga. Kailan kaya bibilhan ng bagong tsinelas si Natanya? Alam mo ba kung kailan? Hindi. Ikaw, alam mo ba? Hindi rin. O, edi hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, kilala ko na ang mga bato na naapakan natin paalis at pauwi ng bahay. Hay, buhay. Ang ibang paa naman may kinikilalang mas sigit pa sa sarili nila. Sila yung mga paang palaging humahalik sa masahig ng simbahan. Araw-gabi, masaya sila sa paglilingkod. Hindi sa bagong sapatos o tsinelas, hindi rin sa kintab at gara ng mga ito, kundi dahil nasa tahanan sila ng may kapal. Minsan, tinatanong ko ang sarili, paano kaya sila napapasaya ng mga hindi naman nila nakikita? Magkakaiba ang kwentuhan nila, patunay na magkakaiba ang kwento ng bawat pares ng paa. Gusto mo bang marinig ang sinasabi nila? Marami pa akong pwedeng ikwento. Pero sa ngayon, ang ikikwento ko naman ay kung paano ko sila narinig. 3 pa lang ako noon, may pasalubong si Mama. Charan! Bagong pares ng sapatos. Bihira lang ako magkaroon ng bagong gamit, kaya naman super excited ako noon. Yakap ko siya ng napakahigpit. Ang bango ni Mama. Hindi maalis sa isip ko ang pabango niya. Kahit sa ang sulok ng bahay, hindi maalis ang bango niya sa isip ko. Kahit umalis rin siya nung araw na yun. Sabi niya sa akin, bibilhan niya ako ng marami pang sapatos at iba't ibang kulay ng mga medyas. Kaya kailangan niyang magtrabaho sa Maynila. Iyak ako ng iyak noon. Kung malaki na ako noon, siguro sinabi kong mas gusto ko siya kaysa sa sapatos. Okay lang kahit maglakad ako papuntang school na nakapaa. Basta siya ang maghahatid sa akin. Pero ano pa nga ba? Ang mas titimpang sa makukulay na medyas at sapatos para sa batang ako. Ayun, ilang buwan siyang wala noon at ang unang beses nakarinig ako ng usapan ng mga paa ay noong umuwi ako galing school. Pumasok ako sa bahay na inabutan ng pinsan ko. Nakabukas ang kanyang laptop. Sabi niya, tanggalin ko raw ang mga sapatos ko. Maglalaro kami ng bahay-bayan. Siya raw ang papa at ako ang mama. Tapos niyakap niya ako. Wala akong ibang narinig sa oras na yun, kundi ang pag-iyak ng mga paa ko. Ayokong tanggalin ang shoes ko. Ako rin, bigay ito ng mama. May pinapanood po siya sa laptop niya. Bawal yun, alam ko. Bad daw po yun, sabi ni Mama. Naulit pa ba ito? Opo,
Tuwing naaabutan kong siya lang po ang tao sa bahay, kinukunan niya rin po ako ng mga pictures. Okay lang ba sa'yo na ipakiusap kita sa kakilala ko? Natatakot po ako. Kasama mo naman ako. Natatakot po ako sa pinsan ko. Sabi po niya, walang ibang dapat makaalam. Habang lumalaki ako, ang bahay-bahayang laro ay nagiging bangungot na kahit gising ako. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, lalo na kung bumabalik sa bahay naming ang pinsan ko. Nakakatakot, nakikita ko ang mga mata niya. Nakakatakot. Kaya iniwasan ko na rin ang pagtingin sa mga mata ng iba, kasabay ng pag-iwas ko sa kanila. Nakikita ko sa mga mata ng iba na anumang oras ay huhusga nila ako. Kaya simula noon, mga paa na lang ang tinitignan ko hanggang sa marinig ko na ang mga paa nila. Aayusin natin to. Aayusin natin to. Yan ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Kahit nakalimutan ko na kung paano ako pumayag na sumama kay ma'am. May kinausap kami. Grabe ang kaba ko noon. Mahirap magsalita. Pero noong nasimulan ko ng magkwento, parang nakahinga ang mga paa ko sa maghapong pagkakasuot ng sapatos. Maaliwalas at magaan. Umuwi na rin ang mama nang malaman niya ang nangyari sa akin. Na-report ang pinsan ko at kinuha siya ng otoridad. Ang akala ko na habang buhay na gabi at bangungot, hindi pala totoo. Mahirap ang dinaanan pero sumikat din ang araw. Ngayon hindi ko na naririnig ang mga paa pero kaya ko nang tignan ang mga mata ng kaklase ko, kagaya ng mga mata ni mama at ni ma'am. Mga mata tinitignan ako ng walang halong paghuhusga kundi tunay na pagmamahal. Hindi na sayang ang pagsasalita ko dahil nakinig sila at naunawaan ako. Sa hadok man o sa duda, sa kulba o pagduwa-duwa, mapadagos, mahinguha hanggang sa magkalubo pa. Yung child is often described as innocent, as pure. If for some reason merong dumating na ita-take advantage yan na innocence na naibigay ng bata, for example na lang, merong grade school, she grew up with these people, considered as family, and wala siyang iniisip na iba, walang mali siya. Pero darating ang isang araw na bigla na lang, yayain niya sa room, sa kwarto, and unfortunately, it happens, and ano magagawa ng bata? Kasi maliit lang siya, diba? The thing is, ang community kaya, pwede na rin silang maging isang helping factor. Especially kung supportive din yung community, kung accepting din yung community sa mga ganyang forms of healing from that type of trauma. Kaya the best way is to educate ourselves on the matter. Kahit yung basic lang, para lang ma-destigmatize yung abuse situations. No one should experience sexual assault, sexual abuse. Kaso, very rampant pa rin siya sa atin. Kaya, I'm very heavy on unconditional positive regard. Especially sa mga ganitong cases. We have to feel na okay lang, that they're not flawed just because nangyari yun sa kanila. Rediscover hope is maybe the fact that they're not alone. What helps them to be understood is to be loved. As long as merong nakakaintindi sa'yo, stepping stone na yan, that's the first step.